Naglabas po ng advisory ang ERC requiring all distribution utilities to submit system loss data for the period of 2021 to 2025. Bakit po, sir? Oo, bagamat meron na kami mga datos, yung mga ilan-ilan na datos, meron din mga bungi-bungi doon sa aming impormasyon doon sa mga nasumite. So minabuti namin na pag-submit sila ng panibago lahat doon sa format na gusto namin para mas madali siyang ayusin at mas madaling mapag-aralan. Pag-aralan po sa anong aspeto po, Chairman? Una, kinakailangan kasi makita natin yung pagkakahimay ng technical at non-technical system losses para kung aataduhin natin itong problema ng system loss, kung saan natin uunahin, kung saan natin maaaring pwedeng maibaba ang umiiral na cap o kaya ay matanggal ito habang naghihintay of course doon sa pag-amyenda ng IPIRA kung talagang ito ay matatanggal na ng lubusan. Okay, nabanggit niyo po yung cap, ano po na sinasabi ho ninyo, hangganan cap, no? Pwede ho ba nating liwanagin lang, ilang pong porsyento ng system loss ang cap para po sa mga pribado na mga utilities at doon po sa mga kooperatiba? Para sa mga pribadong utilities, ang feeder o ito yung nasa distribution na level na voltahe, ang feeder system loss cap ay 5.5%. Para sa mga electric cooperatives naman, ginrupo natin sila ng tatlo. At ang bawat isang grupo, iba-iba ang cap na umiiral. Mula doon sa cluster na 8.25% ang cap, sumunod dito ay 10.25% at ang pinakamataas na cluster ng cap nila ay 12%. Bakit po iba-iba ang cap po, Chairman? Iba-iba din kasi yung nature ng kanilang franchise area at yung mga sinisilbihan nilang mga customers. Kaya doon sa ginawang pag-aaral ng komisyon noon, nakita niya na talagang mayroong talagang likas na mas matataas ang system loss na na-experience. Kaya mas mataas ang cap para sa kanila. Pero over time, kinakailangan nito kasi na rebisahin din, baguhin at kung maaari pa siyang maibaba. Opo, bago po natin talagang pagtuunan po ng diskusyon yung system loss na yan, yun ho bang mga cap na ito ay nangangahulugan na hanggang doon lang dapat umabot ang system loss mo, otherwise, ano mangyayari? Kung sosobra yung aktual na gastos nila na related dyan sa system loss, sila ang magpapasa nito, i-absorb nila ito. Ngayon po, yaang system loss na yan, dalawang klase po kanin yan. Isang technical at saka non-technical, di po ba? Opo, tama po yun, sir. Opo. Meron ho bang kaparaanan para natin malaman kung ilan ba talaga yung technical na system loss at yung non-technical? Opo, meron po silang metodolohiya kung paano nila natutukoy kung ano yung porsyento na sumasama doon sa kinukonsiderang technical loss at yun naman na kinukonsiderang knockout or non-technical system loss. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.